kahapon. Mula sa municipality ng Labrador, Pangasinan, Stage 7, which happens today, second to the last stage of the MPTC Tour of Luzon, the Great Revival. Ito pong race na to ang tinatawag nilang King of Unpaced Cycling because wala pong pace leader and nothing. This is an individual time trial, distance of 15.2 kilometers, interval. All these riders will rely on, again, their own strength and endurance. No rolling hills, patag po ang babiyahin nila all the way from Lingayen dito sa Labrador in Pangasinan. Just for today, they'll not be relying on any teammate. So wala pong slipstream, wala pong peloton, wala pong pack na makikita. Hindi karera to, no? Hindi magiging karera. It's a race against time. No, every minute, isa-isang rider po yung pinapakawalan. At pakakawalan yan, ang order niyan is from the last to the first. Kaya ang mga huling ilalarga dyan, itong mga nasa top 10 natin, ano? From top to bottom, yung order ng release ng ating mga riders every 1 minute mula doon sa start. At ang nakita nyo pumasok itong si Ralph Rufo from OCM. Yan po, no? Itong si Ralph Rufo, pumapangatlo po siya, 20.45 seconds ang kanyang tinakbo. Kaya na nga, pumasok na si Yeshuan Yun, no, ng Taipei team. At itong papakwalan po mga kaibigan, si John Paul Morales po. Ito po ang 39 years old Standard Insurance Philippines rider, 5th overall po sa standing. Dalawang riders na lamang. At yan ang antabayanan natin, sino yung naghahanda. That is Junel Carcueva. Ang gandang bantayan itong Mervin Corpus at saka Jude Dayong, ha? Coach AG, no? Ito na ang ating inaabangan partner, number 141. Itong si Ju Dai-yong. Napapakawalan ngayon together with his Cervelo bike. Lahat ng Pilipino at lahat ng siklista inaabangan kung ilan ang makaklock in ng ating yellow jersey bearer na si Ju Dai-yong. Ito po, 62 kilometers per hour ang itinatakbo nitong si Jude Dayong. Sobrang bilis po nito. Mervin Corpus mga kaibigan, nilaglag na mga kaibigan si Ronald Oranza sa pangatlo. Nicole Pareja pamangatlo. Nicole Pareja behind by 53 seconds dito kay Joseph Borea Binyar. Ang current speed, no, na talagang nakuha natin kay Ju Dai-yong. Ito po siya, papasok na po dito si Ju Dai-yong. Tingnan natin ang kanyang pagpadyak. Ju Dayong pumangalawa lang si Ju Dayong behind Joseph Borea Binyar behind 38 seconds. Kasama ko po ngayon yung number 1 sa ating Stage 7, Joseph Habinyar. 17 minutes, 25 seconds and change. Joseph, unang-una anong feeling topping Stage 7 prior to the last stage tomorrow? Sobrang saya po. Pero nung na-upset po kanina, kinakaba po kasi marami pa po sa likod. Yun po, sobrang kaba po kanina. Pwede ba ikwento sa amin yung 17 minutes na yun? Anong dumadaan sa mind mo? Saan ka talaga pumukpok during that run? Start to finish po, talagang pinursige ko po na all out po lahat para po sa pamilya ko, sa team po. So 100% po host 17 minutes? Opo, all out po. Now, anong klaseng pahinga, nutrition, hydration gagawin mo ngayon? For stage 8 tomorrow, akit kayong Baguio, about 42 plus kilometers sa Cannon Road paakyat. Mamaya po pagdating po ng hotel, pahinga na po kasi para bukas po, maganda po yung kondisyon. Sana po makondisyon bukas. Tsaka maiksi lang po yung laro ngayon. Sana po makakondisyon po ako talaga bukas. Alright, well, congratulations on your performance today and good luck tomorrow. And that's the Stage 7 highlights. And now, we are here in Bayambang, Pangasinan for the final stage po natin. Magbabakbakan ng ating mga riders. Nanggaling po sila sa bayan ng Lingayen. Atakit po sila dito sa Baguio City para malaman kung sino ang tatanghalin na kampyon ng MPTC 2025 Tour of Luzon. Okay, partner, dito sila ngayon sa Bayambang, Pangasinan, hometown of former Tour of Luzon Association President Attorney Herunzo La Cuesta. At given also ang Bayambang, isa sa mga kilalang town na talagang babakbakan nila ngayon towards City of Pines. By the way,